umpisahan natin ito. Naku po, natatandaan niyo po ba si Boss Jinggoy, 'no? Natatandaan niyo po si Boss Jinggoy na ang sabi ni Boss Marcoleta, "Oh, sip ka na, sip," 'no? Sip na daw ho si Boss Jinggoy, mga kababayan. Dahil nga ang, ang natuturo at nasasama nga po ngayon mga boss jeep, amo sir, dito po sa flood control at sa mga ghost project ay sila Boss Jinggoy at sila Boss Jewel ho, mga kababayan, 'no? So siguro sa ines, sa galit nitong si Boss Jinggoy dito kay Bryce Hernandez, sinampahan po ng kaso ng perjury mga bossing si Bryce Hernandez. Dahil alam nyo ho mga boss, talagang diniretso at nirekta pa siya ni Bryce Hernandez doon po sa Congress. Ano sabi ni Bryce Hernandez? Sabi kasama po dito yung sinasabi ni Boss Marcoleta na si Boss Jinggoy na sip na daw po, 'no? Walang iba kundi si Jinggoy Estrada. Ayan, ganyan po katapang. At talagang ito mga bossing, si Bryce Hernandez ay malayong-malayo po doon sa mga bata ni Marcoleta na mga diskaya. Yung mga diskaya naman po hindi naman po nakikipag-cooperate, Yun nga lang pong pagsasauli ng pera mga bossing, hirap na hirap pa po sila, Yung mga sasakyan nga ho, mga kababayan, 'Di ba yung mga sasakyan kinumpis ka pa sa kanila para mapasakamay o maibalik po sa gobyerno mga boss. Yung kaso po ni Jinggoy Estrada mga kababayan, 'no, na perjury laban dito kay Bryce Hernandez, ayan kitang-kita niyo po, talagang kulay asul po, dismiss. Walang kinapuntahan ho, mga kababayan. Dismiss. Perjury, ano ibig sabihin ng perjury? Yung pinanumpaan mo, nagsabi ka ng kasinungalingan. Sorry. Paano yan? Walang kinapuntahan. At isa nga po sa madiin at laging nababanggit na pangalan po na papasok sa oblo muli ay si Jinggoy Estrada, mga kababayan. 'Di ba? Ako ho, kung papipiliin niyo ako sa dalawa, kung sino ang mas pipiliin ko na may karapatan para mapasailalim sa Witness Protection Program, kung yung mga bata po ni Marcoleta versus dito kay Bryce Hernandez, unang-una pa lang po at umpisang-umpisa pa lang po, nung nakita ko na mga nagsasalaysay na po etong si Botomesa na si Jingo. Ay, sorry! Diyos ko! Oy, Shiro Kansaki, wag kang biglang nagpapasok ng ganyang komento, no? Nababasa ko, no? Nung nakita ko pa lang po si Bryce Hernandez na nagsasalaysay, mga kababayan, sabi ko, eto. Mukhang eto yung mabibigyan ng pagkakataon bilang bilang witness protection. Di ho ba? Versus doon sa ipinagmamalaki at lagi pong ipinagtatanggol ni Rodante Marcoleta. Eto nagsauli na po ng mga sasakyan, 'no? Magsasauli ng mga kaperahan, Tapos talagang kapagka nagsalaysay at naglahad ho itong si Bryce Hernandez, mga bossing, talagang all out. Hindi kagaya nung mga bata ni Marcoleta na alam naman ho natin mga kababayan na meron pong mga iniingatang mga tao, yung mga diskaya po. At tingin ko isa sa iniingatan ho mga boss chief amo sir ay si Senator Bungo na wala daw kinalaman doon sa CLTG, no? CLTG Construction na ang ibig sabihin ay Christopher Christopher Lawrence Tesoro Go. Biruin niyo ho yun mga boss. At ang mga Duterte. Ay nako, umpisang-umpisa, bumabanat na ako sa inyo. Tapos yan lang sasabihin niyo, bayaran lang. Baka mainggit kayo kapagka sinabi ko kung magkano binabayad sa akin ng YouTube. Baka sabihin niyo, sumama na naman ang loob niyo. Ay grabe, kami kayod-kayod kami. Araw-araw kami kumakayod. Tapos si Mark Ramos, 1 oras lang magsasalita kada araw, kumikita ng gano'n. Pinapasahod ni YouTube ng gano'n. Bago-bago din kasi ng style mga DDS, 'no? Halos paulit-ulit na lang kayo diyan sa bayaran. Akala niyo nasasaktan
Kala nyo nasasaktan kami? Aray, sakit. No? Naku, sa araw-araw na yan ang nababasa namin at sa araw-araw na ginawa ng Diyos na yan yung sinasabi nyo, normal na lang sa amin yan. Eh baka gusto nyong makita pa yung ibang mga sinasabi ng mga kapwa DDS ninyo na gusto nyo patayin ka na, gusto mo patayin ka namin, Mark Ramos. May mga ganun pa. Lagi na lang ganun. Oh, hanggang ngayon buhay pa din si Mark Ramos. Anyway, mga bossing, ayan ho uulitin ko, no? Yung isinampa na kaso ni Jinggoy Estrada dito po kay Bryce Hernandez ay dismiss na po. 'Di ba? Fake news. Fake news. Inquirer nagbalita niyan eh. Oh. Oh. Yan. Yan mahirap po dito sa mga DDS, mga kababayan. Sasabihan tayong fake news pa more. Eh, Inquirer ang nagbalita niyan eh. Hindi naman tayo kagaya ng mga maharlika na iniidolo ho nila eh. Hindi naman ho tayo kagaya ng mga idol nila eh na, ay, ayon sa aking puting ahas, ayon sa aking puting wetpacks. Hindi naman ho tayo ganun, mga boss. No? Lagi tayong merong mga pinapakitang dokumento, meron tayong laging mga pinapakita na mga materyales para doon tayo magreaksyon. Hina naman ng mga DDS. Nagpapatunay lang na mahina ang kokote ninyo O yan, tawag sa inyo ni Shiro Kansaki, pasok lang mga class S na insekto. Sige lang, dyan lang. Ngayon mga bossing, ngayon, eto yung mga DDS na naman. Bumabanat. Ano sabi? Kasi nabalita ho ito kaninang umaga, mga boss, no? Nabalita kaninang umaga na yung isang ICI commissioner na si Rosana Fajardo resigned from ICI, leaving it with only Chairman Justice Andres Reyes Jr. as the sole member and with special advisor former General Rodolfo Asurin. Ngayon, ang sinasabi ng mga DDS, ayan, tinatakot ng gobyerno ni Marcos. Yan yung sinasabi po ng mga DDS Pero, tapos na pala ang kanyang trabaho talaga. ICI Commissioner Rosana Fajardo resigned from the Independent Commission for Infrastructure. At ito po ang sabi ng Malacanang, diyan ho mga bossing. Trabaho ni Fajardo sa Atras ko. Game! bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure, si Rosana Fajardo. Sabi naman ng palasyo, talagang tapos na ang trabaho ni Fajardo sa ICI. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Yes, tapos na ang mandato ni Fajardo sa ICI, sabi ni Shiro Kansaki. Commission in the pursuit of 3 buwan pa lang mula nang mabuo ang Independent Commission for Infrastructure, nalagasan na naman ito ng isang miyembro. Nagbitiw na bilang commissioner ng ICI, si Rosana Fajardo. Giit ni Fajardo, nakumpleto na niya ang trabaho niya sa Mismong siya ang nagsalita, mismong siya ang nagsabi kung bakit siya nag-resign, mga boss.